Ginagamit ko ang mga tambang na minahan para pasiglahin ang mga kabahayan. Jiang Che, sobrang itim ng puso mo. Sabihin mo na ng diretsyo, huwag magwawala ng mga bagay. Sabihin mo na ng diretsyo. Sa lungsod, isang isda sa Jade Palace nagkakahalaga ng 120. 100 yuan, binibenta namin sa 12 ko ang bawat kilo. Binibenta mo sa amin sa 12 ko ang bawat kilo. Sopas ng isda 120 piraso 4-0. 120 bawat piraso. Pinagpawisan at pinagsikapan natin ito sa loob ng 1 taon. Ikaw, nagbabalik ng 10 beses. Ang isip ng mga nag-aaral ay madilim. Sadyang pinagsasamantalahan ang ating mga kababayan. 10.2, iyan ang retail price sa hotel. Presyo ng pagbili sa pond 12. Ito na ang pinakamataas na presyo sa paligid. Akala nyo ba hindi kami nakakita ng pera? Hindi ito aabot sa 50 bawat kilo. Ngayon, walang makakaalis na may isda. Walang pagtaas ng presyo, walang makakaalis. Hindi nyo alam ang pagkakaiba ng presyo sa dulo at presyo sa pond. Kahit gaano kalaki ang kita, kulang pa rin sa mga nawala nyo. Anong ingay ito? Wala bang takot sa mga tao sa labas? Aba, nandito ka na, Tio Lee. Si Jiang Che ay nakipagsabwatan sa iba para lokohin tayo. 12 yuan bawat kilo ng isda. Sobrang mapanlin lang talaga. Xiao Jiang, mahirap ang buhay ng mga kababayan. Pag-usapan pa natin ang presyo. Ang kontrata ay pinirmahan ng buong nayon. Noong una, pumayag ka rin. Ang kontrata ay patay. Ngunit ang tao ay buhay. Kailangan tumaas ang presyo ngayon. Hindi ko natatanggapin ang isdang ito. Sana hindi kayo magsisi. Bumalik na ang mahusay na estudyante mula sa Jiang. Ano ang ibig sabihin ni Tio Lee tungkol sa nangyari kahapon? Nakita mo rin, sobrang dami ng opinyon ng mga kababayan. Pinag-aralan ng barangay. Nagpasya silang si Zhao Hu ang mamahala mula ngayon. Ako ang nag-asikaso ng proyekto. Ako ang nagbigay ng subsidy. Ang sistema ng teknolohiya ay madaling palitan. Huwag masyadong magyabang sa teknolohiya. Ang lupa ay pag-aari ng baryo. Ang mga isda ay binili gamit ang pondo ng lahat. Kung wala ang aming pagsisikap, malamang na hindi makakapag-alaga ng kahit isang isda. Masyadong komplikado ang sistema mo. Hindi ito matutunan ng mga kababayan natin. Si Huzi ay praktikal, kaya niyang tulungan kayong kumita ng mabilis. Kumita ng mabilis, kahit na hindi niyo maintindihan ang presyo sa hall at ang presyo sa terminal. Lahat yan ay hindi niyo pa rin alam. Sa huli, matutukso rin kayo. Hindi niyo na kailangang mag-alala. Simula ngayon, ang mga kagamitan sa opisina ay parang isang buong fish pond. Lahat ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng nayon. Ibig sabihin, nasa akin ang pangangasiwa. Maaaring kunin ang mga personal mong gamit, pero ang pampublikong gamit ay pareho. Huwag gagalawin. Maaaring nakawin ninyo ang kagamitan sa fish pond. Ang pangunahing teknolohiya sa pagpapalaki ng isda, hindi ninyo ito makukuha. Umalis na ang matalinong estudyante. Anong silbi ng kumpanya? Sa hinaharap, sumama na lang kayo kay Kuya Hu. Doon lang kayo magkakaroon ng kita. Gustong bumalik ni Jiang Che para magtrabaho. Sabihin lang, 2,000 isang buwan kasama ang pagkain. Sana iingatan ninyo ang pondong ito. Huwag magsisi, bata, ito ay isang patay na hukay. 10 taon, walang naglakas loob pumasok dito. Magsimula na tayong umalis, walang ibang naglakas loob. Ako ang may lakas ng loob, para sa kamatayan. Ito ay para sa buhay. Ang nakuha nyo lang ay ang lawa ng isda. Ang tunay na kayamanan. Nakatago sa mga lugar na walang may gustong pumuntain. Jiang Che, tama na ang pagkabaliw mo. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, maubos na ang sarili mo sa gutom dito sa butas na ito. Hanggang mamatay ka, makinig ka sa akin. Bumalik ka sa nayon at humingi ng tawad kay Zhao Hu at Tio Lee. Tapos na ang usapan na ito. Humingi ng tawad, wala akong ginawang mali para humingi ng tawad. Hindi ka ba marunong makisama? Ngayon, si Zhao Hu ang namamahala sa palaisdaan. Lahat ng tao sa nayon ay kumikita sa kanya. Nag-aral ng ilang taon. Mas magaling pa ang iba sa pakikitungo. Hindi tatagal ang pera niya. Maubos din yan balang araw. Kung maubos o hindi, hindi ko alam. Ang alam ko lang, ngayon, may kapangyarihan at pera siya. Ikaw, nakatayo sa butas na ito ng bato. Wala tayong maayos na tirahan. Maghiwalay na tayo. 25 na ako, hindi ko na kaya. Kasama si Zhao Hu. Maaaring palakihin ang tindahan namin sa supermarket. CJ, wala ka na bang ibang sasabihin? Ang gusto mo ay isang tahimik na buhay. Ang akin naman ay ang ipakita ang husay ko. Kung magkaiba ang landas, hindi tayo magkaintindihan.
Ayaw ka na ng babae mong mahirap ka. Minsan lang ang kahirapan. Hindi mo pwedeng pasukin ang ganitong bitag. Noong 20 taon na ang nakalipas, may isang boss na pumunta dito para mag-alaga ng isda. Nang bumaba, kasama ang bangka, lumubog sila. Ito ay isang hukay na kumakain ng tao. Mas delikadong lugar. Mas maraming kayamanan na hindi kayang kunin ng iba. Mga hukay na hindi kayang pasukin ng iba. Mga daan na hindi kayang harangan ng iba. Ako ang haharang. Mag-ingat. Sabi ko, ang lugar na ito ay kumakain ng tao, umakyat na. Walang anuman, malapit na tayo sa dulo. Yung boss na iyon 20 taon na ang nakalipas. Talagang nagkamali siya. Gusto ng pera, ayaw ng buhay. Kailangan talagang makuha ang natatanging pagkakataon para makabangon. Sibolang malamig na tubig sa ilalim. 8.2 miligramo bawat litro. Karaniwang tubig sa ilog, hindi pa umaabot sa 0.5. Sinasabi ng lahat na ito ay isang patay na hukay. Ito ay talagang isang minahan ng ginto na nakatago sa ilalim ng lupa. Bumaba siya sa hukay, tingin ko ay nababaliw na sa kahirapan. Yung sirang hukay, paano naman makakapag-alaga ng isda? Sino ang maniniwala? Huwag maging kampante, napakamalikot ng batang iyon. Dalhin mo ang tao bukas para tingnan. Huwag mong hayaang makagawa siya ng gulo. Bukas, dadalhin ko ang 2 kapatid doon. Pipigilan ko siya sa butas. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Gagamitin ko ang sirang minahan para buhayin ang bayan. Jiang Che, huwag ka nang magtago. Nandito na si Tiger para sa'yo. Hi! Hi! Si Kubro ay nagsasalita sa'yo. Bingi ka ba? Kung may problema, sabihin mo. Huwag magwawasak ng bagay. Hi! Hi! Ay, talaga bang nagkakagulo ka pa rin dito sa basurang to? Akala ko magtatapos ka na at aalis. Pumunta ka na sa syudad para magtrabaho. Sa lugar na ito lang. Ayaw pa nga ng palaka sa malamig na tubig, tapos nagtatawa pa na nag-aalaga ng isda. Ngayon, may ibibigay akong pagkakataon sa'yo. Bumalik ka sa baryo at aminin mong nagkamali ka. Maging teknisyan ka na lang sa akin. Kada buwan, 2,000 pesos. Kahit anong mangyari sa pagkain at tirahan mo. Sapat na ba? Kung ibang tao ang humingi sa akin, hindi ko tatanggapin. Ayusin mo lang ang sarili mong lawa ng isda. Walang kailangan na alalahanin sa akin. Nagbigay na ng mukha pero walang hiya. Ano? Akala mo ba sa ganitong sira-sirang lugar, makakapag-alaga ng gintong bato? 3 buwan mamaya. Yung fish pond mo. Sa harap ng minahan ko, hindi man lang karapat-dapat. Ha ha ha. Ha ha ha, hindi ba't nagmukhang tanga sa minahan? Sige, maghihintay ako. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong alagaan. Ang tubig at kuryente sa likod bundok ay sabayan. Simula bukas. Huwag mong asahang makakagamit ka pa ng kahit isang igil ng kuryente o patak ng tubig. Walang tubig at kuryente. Ang malamig na bukal ay buhay na tubig. Natural na dissolved oxygen. Hindi ko kailangan ng kuryente. Gumagamit ako ng mga abandonadong minahan para buhayin ang nayon. Hihi! Kapag nawala ang kuryente, tingnan natin kung paano mabubuhay ang mga isdang ito. Sa loob ng 3 araw, lahat sila ay magiging patay na. Magaling si Kuya Hugh. Kahit gaano pa siya kagaling, walang silbi kapag walang kuryente. Paano niyo magagawa ang ganitong masamang bagay? Kung ibababa ang mga batang isda, mamamatay sila dahil sa kakulangan ng oxygen. Mas mabuti pang mamatay sila. Sino ang nag-udyok sa kanya na hindi makilala ang kanyang lugar? Labanan ako. Ganito ang mangyayari. Paano ito posible? Walang namatay kahit na walang oxygen. Ang ilalim na malamig na bukal ay buhay na tubig. Sapat na ang dami ng dissolved oxygen nito. Ginoo ng Yangtze, hindi na umiikot ang oxygen pump mo. Gusto mo bang utangan kita ng generator? Hihi! Kapag walang makina na nag-iikot, mas stable ang kalidad ng tubig, mas mabilis lumaki ang isda. Sasabihin ko lang, kailangan ko ring pasalamatan ka sa pagtanggal ng tao na nakialam. Nakabawas ka ng maraming problema sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Haha. Pero ikaw, may talento talaga. Bakit may mga kotse pa dito? Sino ang hinahanap? Hindi ko alam, mukhang hindi maganda ang intensyon. O kaya,
Ito ay isang pagkakataon sa negosyo. Pwede rin palang mag-alaga ng isda dito. 3 araw nang naghahanap ang Yu Shanfang. At dito lang sila nakatagpo ng ganitong sira-sirang lugar. Naghahanap ng isda. Ako ang assistant ng pagbili sa Yu Shanfang. Nakarating na ako sa lahat ng mga pond sa paligid. Walang isa mang pumasa. Narinig kong may stock ka dito. Pumunta ako para tingnan. Sa gitna ng mga bundok at tuyong lawa, anong isda ang pwedeng kainin? Huwag naman yung may sobrang amoy ng lupa na hindi mo kayang kainin. Hindi mo malalaman kung masarap ito sa pamamagitan ng mata. Kami sa Yu Shanfang ay gumagawa ng mataas na antas ng pagkain. Sa mga sangkap, kahit kaunti, hindi pwedeng magkamali. Dalhin ito pabalik at pakuluan. Walang kahit anong pampalasa na ilalagay. Subukan ito ng mga chef ninyo. Malalaman nila kung okay ba o hindi. Sige, dadalhin ko ito at susubukan. Kung hindi ito umubra, itatapon ko na lang. Huwag kang humingi ng paliwanag sa akin. Walang problema, masyadong mapili si Ginoong Shen. Kung hindi ito magugustuhan niya, kahit gaano pa ito kaganda, sayang lang. Pwede bang tikman muna bago sabihin? Tumingin yung tao na parang mataas ang tingin sa sarili. Makikita ba nila ang isda natin? Huwag mag-alala, mahuhuli natin ang magagandang bagay. Saan nanggaling ang isda na ito? Yung batang yun sa minahan sa likod ng bundok. Akala ko hindi na makakakuha. Ibigay mo ang address sa akin. Bukas-bukas pupunta ako mismo. Ginoong Shen, walang daan dito sa lugar na to. Bakit ka pa personal na pupunta? Sa lugar na nakakapalaki ng ganitong klase ng isda, kahit gaano pa kalayo, sulit pa rin. Si Shen Wanjing, presidente ng Yu Shanfang. Maganda ang isda mo. Jiang Che. 200 bawat kilo. Lahat ng mga produktong isda mo ngayon. Kukunin ko lahat. 200 bawat kilo. Mas mahal ito ng higit sa 10 beses kaysa sa karne ng baboy. Hindi pwede. Kulang ang pera. Ngayon ay kalahating produktong isda pa lang. Hindi pa ito ang pinakamahusay na kalidad. Hintayin mong maging produkto. Mapapaisip ka na sobrang mura nito. Sige, maghihintay ako. Paglabas ng produkto, magpapasya tayo ng presyo. Pero gusto ko ng eksklusibong prioridad sa supply. Sige, tayo na. Hindi ka pa rin magbibenta kahit 200 kada kilo, ang tanga mo. Ang tunay na magagandang bagay ay hindi dapat ibenta ng mura. Ang malaking boss ng Yu Shanfang ay personal na pumunta sa minahan. Nakipag-usap siya kay Jiang Che ng matagal. Yung mga isda sa patay na minahan ay makakakuha ng atensyon ng malaking boss. Hindi, kailangan kong personal na tingnan ito. Kung talagang makabangon ang batang ito, wala tayong magandang mangyayari. Mga kababayan, halika na. Dumating si Ginoong Zhang ng personal. Naghatid siya ng pagkakataon para sa kayamanan. Sa madaling salita, kukunin ko ang lahat ng isda sa Kingston Village. 35 pesos kada kilo. Mas mura kaysa sa presyo sa merkado. Doble pa nga ang taas. Sa buong season na ito, lahat ay nakakapagpatayo na ng bagong bahay. Naintindihan nyo ba? Mas mura pa kaysa kay Jiang Che na 12 pesos kada kilo. Aba, 10 beses na mas malakas. Masyado bang mataas ang presyo ni Ginoong Zhang? Wala bang mga kondisyon? Huwag mag-alala, Director Lee. Nagtutok ang aming kumpanya sa high-end na merkado. Kulang kami sa matatag at magandang produkto. Kung mataas ang presyo, makakakuha tayo ng pangmatagalang supply. Isang win-win na sitwasyon. Kinuha ni Ginoong Zhang sa halagang 35 bawat kilo. Hindi tayo dapat magbayad ng labis. Magbayad. Tingnan mong mabuti ang kalidad ng kasunduan sa pagtaya. Kung hindi umabot sa antas hindi lang hindi ito tatanggapin. Kailangan pa nating magbayad ng 3 beses na multa. Sa kanila, napaka-imposible na umabot sa pamantayan gamit ang kanilang paraan ng pag-aalaga. Inintay mong mag-default sila. Diretso mong kunin ang fish pond bilang pantubos. Hindi lang fish pond. Sa ilalim ng patay na minahan sa likod na bundok, nakatago ang mas malaking yaman. Tigre, ganito tayo ng galing. Paano kung masalubong tayo ni Jiang Che? Anong magagawa natin kung makita niya tayo? Titingnan ko lang kung patay na tong batang ito. Akala ko may magagawa siya. Ngayon, ito lang ang nakuha niyang maliit na isda. Payat na parang toj. Hindi pa nga makabawi sa gastos sa pagkain. Ha ha ha.
Akala ko marami siyang kakayahan. Ngayon ko lang nalaman na puro kalokohan lang. Hindi kayang gumawa ng malaking alon ng batang ito. Bumalik ka at sabihin kay Tio Lee. Para makapagpahinga siya. Umalis na siya ng ganun. Walang mga lihim na plano, di ba? Sinasadya kong ilagay ang mahihina na isda sa mababaw na tubig para ipakita sa kanya. Lalo siyang naniniwala na hindi ko kaya. Lalo siyang nagiging kampante. Kapag dumating ang araw ng pagsabog ng kontrata, mas masakit ang pagbagsak. Marami kang mga plano, bata. Huwag mag-alala, Tio Lee. Lahat ng isda sa bitag ni Jiang Che ay mga may sakit na isda. Ayos lang. Tumawag si Ginoong Zhang. Nagmamadali siyang kunin ang unang batch ng isda. Walang problema, bukas na tayo manghuli ng isda. 35 yuan bawat kilo. Malapit na tayong makakuha ng malaking pera. Gagamitin ko ang mga abandonadong minahan para buhayin ang bayan. Grabe, bakit ganito kalinis ang isda? Ang mga kaliskis ay kasing liwanag ng salamin. Mababa ang temperatura ng tubig sa espiritu. Mabagal ang paglaki pero masigla ang laman. Walang kahit kaunting lansa. Ito ay mula lamang sa mga panlabas na tubig na inaalagaan. Kung ganito kaganda ang labas, ano pa kaya ang nasa pinakaloob? Pinakamalalim na bahagi ng malamig na bukal. 3 beses ang mga trace element kumpara sa paligid. Ang mga isdang lumalaki doon ay talagang dekalidad. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 piso. Magkano ang halaga nito? Ang merkado ang magpapasya. Tatawagin ko na si Ginoong Shen para suriin ang mga kalakal. Nakaabot na ang mga produktong isda. Sige, pupunta na ako ngayon. Ginoong Shen, 3:00 ng hapon. Nakalimutan mo ang board meeting. Nandyan na ang mga regional director. Hindi ka pwedeng hindi dumalo. At cancel mo at sabihin sa headquarters. May mas mahalaga akong bagay. Pero ito ay inihahanda na ng kalahating buwan. Ang mga linya ay maaaring baguhin. Ang estruktura ng mga freshwater fish. Mas mahalaga kaysa sa 1-0 board meetings. Dala ko ang formal na kontrata. Sa pagkakataong ito, direktang pipirma tayo. 300 bawat kilo, taunang minimum na 20,000 kilo. Kabuang order na 6 milyon, pipirma ng eksklusibo. 300 isang kilo, 20,000 kilo. 20 milyon Pwede ang eksklusibo, pero gusto kong panatilihin ang mataas na antas ng karapatang sumali sa paligsahan. Walang problema, ang magandang produkto ay nararapat na mapabilang sa mas malaking entablado. Talagang may kayamanan sa kamalian. Kuya Hu, Li Shu, may masamang balita. May malaking boss na dumating sa Jiangsheng. Narinig kong may kontratang milyon-milyon. Bumubula, anong milyon-milyon sa isda niyang yan? Mukhang kumuha lang siya ng aktor. Nag-a-acting para lokohin ang mga tanga. Talagang si General Shen ng Yushanfang. Imposible ang kanyang maliliit na isda. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Payat na parang bean sprout. Paano ito magiging ganito kamahal? Kaya tayo ba ay may problema? Sa kontratang 35 kay Ginoong Zhang, may posibilidad bang magkaroon ng issue? Ang 6 milyong order ay medyo interesante. Akala ko dati gusto ko lang ng fishpond. Ngayon mukhang ang minahan, ang tunay na masaganang pagkakataon. Zhangzong, paano na ang ating kontrata sa pagbili? Kailangan ng maagang pagsusuri. Bukas ay kukunin na ang unang batch ng isda para malaman ng mga tao sa Kingston Village ng maaga. Hindi basta-basta may darating na biyaya mula sa langit. Hintayin silang mawalan ng lahat. Lahat ng lawa at minahan ay mapapasakin. Jiang Che, may kailangan. Mali ako noon. Sobrang impulsive. Nag-isip ako ng matagal, pero sa tingin ko, ikaw ang pinakamaaasahan. Si Zhao Hu ay mukhang maganda, pero hindi naman matatag. Sa loob ng maraming taon ng ating relasyon, hindi naman pwedeng basta-basta maghiwalay. Pwede bang manatili ako para tulungan ka? Narinig mo na ba na pumirma ako ng kontratang 6 milyon dahil doon ka bumalik, di ba? Bakit mo ako naiisip ng ganito? Seryoso akong nag-iisip na makasama ka at mabuhay ng maayos. Noong nagbabantay ako sa lawa, sabi mo sumama ka sa akin. Kahit bagong damit, hindi mo kayang bilhin. Ngayon, nakadapa ako sa minahan. Sinasabi mo na gusto mong mabuhay ng maayos. Nangyari na, pinili mo si Zhao Hu. Huwag ka nang bumalik sa akin.
Jiang Che, huwag kang maging walang hiya. Akala mo ba dahil nag-sign ka ng order ay napakahalaga na? Si Zhao Hu ay malapit nang makipag-settle sa malaking kumpanya. Mas malaki pa ang kita niya kaysa sa iyo. Hintayin mo na lang siyang magbayad. Si Xiao Jiang, may masamang balita. May nangyari sa bundok. Anong nangyari? Mga tao ni Zhang Hongtao pumunta sa nayon ngayon para mangolekta ng isda. Nang suriin, sabi hindi umabot sa E-level na pamantayan. Walang ibinigay kahit isang sentimo. Kailangan pang magbayad ng 3 beses na multa. Ngayon, naguguluhan na ang buong nayon. Si Zhao Hu at Director Li ay halos mabaliw na. Timpla, ayon sa ikatlong partido na pagsusuri, sobrang taas ng putik na amoy ng grass carp, malayo sa pamantayang EU. Ayon sa ika-10 artikulo, tinatanggihan ang supply ngayon. Kailangan pang magbayad ng 3 beses na deposito. Ang kabuang penalty ay 1.2 milyon. 1.2 milyon na parang nakawin. Noong una, sinabing 35 pesos kada kilo, all-inclusive. Ngayon, nagkakahiyaan pa kayo. Bakit hindi ninyo sinabi noon nung pumirma kayo? Paano hindi ninyo sinabi noon? Masyadong mataas ang hinihingi. Nakasulat ng malinaw sa papel, kung hindi mo titignan, sino pa, magkakasya ang bayad sa loob ng 3 araw. Kung hindi, dadalhin sa korte. Yung si Zhang Hongtao, ang hayop na yun, malinaw na naglalagay sa amin sa bitag. 120,000, ibibigay ang buong baryo. Hindi pa rin sapat kahit ibenta na lahat. Baka pwede kang maghanap kay Jiang Che. Marunong siya mag-alaga ng isda. Ayokong lumapit sa batang iyon. Siya mismo ang umalis noon. Ngayon, hihingi pa ako ng tawad. Wala na akong magagawa. Maghintay na lang na makuha nila ang fish pond. Pumunta sa minahan. Ay, sila ang pumili ng daan. Sila ang pumirma ng kontrata. Wala akong obligasyong maglinis. Ngunit sa kabila ng lahat, mga kababayan sila. Kung gusto nila ng tulong, okay lang. Pero dapat ayon sa aking mga patakaran. Si Jiang Che, hindi naman ako ang mali. Maari mo bang tumulong sa barangay? Noong pinalayas mo ako noon, hindi ganito ang tono. Xiao Jiang, ang mga nangyari noon ay mga hindi pagkakaintindihan. Ngayon, lahat ng tao sa baryo ay nagmamadali at nag-aalala. Ikaw lang ang may kakayahan. Kung gusto mo akong makialam, ayos lang. Pero dapat ayon sa mga patakaran ko. Una, ang karapatan sa pamamahala ng lawa ng isda sa buong nayon ay akin. Ako ang mamamahala. Pangalawa, ako ang tutulong sa pagresolba ng mga penalty. Sa mga susunod na kita, ako ang kukuha ng 7 bahagi. Ang nayon ay kukuha ng 3 bahagi. Pangatlo, si Zhao Hu sa harap. Humingi ako ng paumanhin sa buong baryo. 9 na bahagi ng kita, kailangan ko pang humarap sa harap. Managinip ka. Kung ayaw mo na, okay na. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin na nila. Walang kinalaman ang fish pond sa akin. Nag-iisa kang baliw na wala na ang fish pond. Wala na tayong anuman. Habang nandoon pa ang berde na bundok, hindi ka matatakot na walang kahoy na panggatong. Pinangako ko. Si Jiang Che ay yung binabantayan ang patay na minahan at nakikialam pa sa mga bagay ko. Parang alam niya talaga kung paano mag-alaga ng isda. Ngayon, siya na ang umaasa ang buong baryo. Umaasa sa kanya. Kung ganon, putulin ko ang kanilang pag-asa. Bukas ng gabi, kumuha ng 2 tao sa minahan. Lagyan ng kaunting sangkap ang tubig. Namatay na ang mga isda. Paano pa sila magiging mayabang? Magsalita ka na. Mali ako kay Jiang Che dati. Hindi ko dapat pinilit ang iyong pera. Hindi ko dapat pinutol ang iyong tubig at kuryente. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Talagang humihingi ako ng tawad. Noong una, ang tindi ni Tiger. Ngayon, kailangan na natin ng tulong mula sa kanya. Tinanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Mula ngayon, ang buong nayon ay may iisang pamamahala sa palaisdaan. Kung may hindi sumasang-ayon, maaari na silang umalis ngayon. Unang linisin ang dumi sa ilalim ng palaisdaan. Pagkatapos ay dalhin ang tubig mula sa bukal. Bawasan ang dami ng tubig ng 2/3. Sundin ang sukat ng pagkain na ibinigay ko. Sa loob ng kalahating buwan, makakamit ang mas mataas na antas. Narinig ko kaninang umaga, may 2 bagong mukha na naglalakad sa likod bundok na daan. Nalaman ko na mamaya ay magbabantay ako sa minahan. Kung susubukan nilang pumasok, huwag mong asahan na makakataka sila. Sabi ni Pangulo Zhang. Ibuhos mo lahat ng gamot na ito. Siguraduhing mapatay lahat ng isda. Dali, tapusin mo na at umalis na. Huwag kang mahuli ng iba.
Matagal na kayong naghihintay. Sino ang nagsugo sa inyo? Walang nagsugo sa amin, mali lang ang aming daan. Paglalagay ng nakalalasong at mapanganib na mga bagay. Nasira ang produksyon at operasyon. Maaaring makulong ng 3 taon. Ngayon, sinasabi nilang sumuko na ako. Si Zhang Hong tao po ito. Ito na mga produktong dagat. Si Ginoo Zhang ang nagpasundo sa amin dalawa. Sabi niya, pinatay niya ang iyong mga isda. Sa minahan at sa buong baryo ng mga fish pond. Lahat iyon ay kanya na. Tiyak na ito ay isang mapanirang puso. Sa mataas na presyo ng kontrata, tiyak na isang patibong. Bukas, isasama na natin ang bagong utang at lumang utang. Bakit ka nandito ngayon, Jiang? Naipadala ko na ang taong naglagay ng lason. Dinala ko na siya sa istasyon ng pulis. Bitag sa kontrata. Sinasadyang pagkasira. Sapat na ang 2 bagay na ito para sa iyo. Anong balak mo? Ang kontrata ng pagbili sa unang nayon ay walang bisa. Ang multa sa paglabag ay ibinura. Pangalawa, hindi na siya pwedeng makipaglaban. Ito ang ideya ng Kingston Village. CJ. Sang-ayon ako sa iyo, Zhang Zong, talagang pababayaan lang natin siya. Pababayaan siya, karapat-dapat ba siya? Maaari kong pawalang bisa ang kontrata. Pambansang paligsahan sa mga isda. Magsisimula na ito sa loob ng kalahating buwan. Hindi ba siya naniniwala na mahalaga ang kanyang isda? Hayaan ko siyang matalo ng lubos sa paligsahan, nang walang kapantay. Gusto mo bang manalo sa paligsahan? Makipag-ugnayan sa mga tao sa pagsusuri. Dapat sa akin ang gintong premyo na ito. Talagang hindi na kailangang magbayad ng penalty. Talagang may kakayahan si Jiang Che. Dati, tayo ang walang pangunawa. Nagawa nating mali ang tao. May isa pang bagay na sasabihin sa lahat. Nag-sign up ako para sa 1 buwan mula ngayon. Pagsasagawa ng kompetisyon sa mga produkto ng tubig sa lungsod. Si Zhang Hong Tao ay palaging nananalo ng gintong medalya. Malawak ang kanyang koneksyon sa industriya. Nakuha ang gintong medalya. Ang isda mula sa Kingston Village ay opisyal na kinilala bilang dekalidad na produkto. Maari pang doblehin ang presyo ng pagbili. Naniniwala ako kay Xiao Jiang. Sinusuportahan ka ng buong nayon, hahaha. Si Zhang Hong Tao ay 3 sunod na taon na nakakuha ng gintong medalya. Maraming tao sa huradong grupo ang may personal na ugnayan sa kanya. Sa pagkakataong ito, malinaw na nais niyang lamangan ka sa kompetisyon. Kailangan mong mag-ingat. Gagamitin ko ang isda mula sa Core Cold Spring para sa kompetisyon. Sapat ang kalidad, matibay ang kalidad, walang silbi ang kanyang mga gimmick. Nakipag-ugnayan ako sa 3 partido para sa notaryo. Bubuksan ang buong proseso ng pagsusuri sa finals. Kamakailan lang ay may mga bulong-bulungan na ang iyong isda ay ginamitan ng ipinagbabawal na pampabilis. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Lumabas na ang resulta ng laban. Natural na nabubulok ang chismis. Talagang naglakas loob pang magparehistro. Akala niya makakabuo siya ng 2 magagandang isda para makasampa sa entablado. Naayos ko na ang sampling para sa paunang round. Palit ng kanyang sample habang nasa biyahe. Gamitin ang ordinaryong tilapia bilang pamalit. Gusto ko rin siyang mapabilang sa Grand Finals. Talo ng ganap. Hintayin nilang mag-terminate si Yu Shanfang sa kanya. Walang halaga ang kanyang isda. Talagang ikinalulungkot ni Jiang ang nangyari. Mukhang ang mga isda sa malalim na kabundukan. Sa huli, hindi pa rin makakapasok sa opisyal na plataporma. Humihiling ako na i-verify ang mga sample na ipapadala para sa pagsusuri. Ang buong proseso ng pagsusuri ay sumusunod sa mga regulasyon. Hindi na kailangang panoorin pa. Noong nagpadala ako ng sample, may nakatagong marka ako sa loob ng takip ng kahon. Nagpapakita ng kulay kapag nabasa. Ngayon, wala na itong kahon na ito. Hindi ito ang sample na ipinadala ko. May nakalimutan na tao ang bag sa gitna ng proseso. Huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Sino ba ang magpapalitan yan sa'yo? Yung sirang isda mong sample. Dala ko yung pareho nilang batch. Nakasealed na pang-imbak, bubuksan sa lugar at susuriin. Kung magkapareho ang resulta, agad akong mag-retire. Kung hindi naman, aalisin ang lahat ng posibleng pandaraya. Siya sa atin ang pandaraya, direktang magsasampa ng kaso ang Yu Shanfang. Kumpletong kalidad na antas. Malayo sa antas ng pagpasok Pumasok sa finals ang Kingston Village. Sobrang kakaiba ni Zhang Zong. Ano kung nakapasok na? Ang finals ay isang live na pagtasa at pagbibigay ng marka. Ang mga miyembro ng panel ng pagsusuri, matagal na nilang naayos ko na. Kahit gaano pa kagaling ang isda niya,
Kung hindi makakuha ng mataas na marka, inutil pa rin. Gusto kong ipakita sa kanila, sa buong lungsod ng mga kakumpetensya, na natalo siya at hindi makatao ang ulo. Masyadong maalat ang amoy ng lupa. Ang laman ay malambot, hindi ito pwede. Hindi sapat ang kapaligiran ng pag-aalaga. Hindi umabot sa mataas na pamantayan. Humihiling ako ng bulag na pagsusuri muli. Sang-ayon. Binasura ang orihinal na resulta. Ang isdang bukal ng Kingston Village ay nagwagi ng gintong medalya sa kasalukuyang antas ng kompetisyon sa mga produktong pangdagat. Nakatapos na ng pagsusuri ng investigasyon. Kanselahin ang Hong Tao Aquaculture. 3 taong kwalifikasyon sa kompetisyon. Tingnan natin. Kakatanggap lang ng imbitasyon mula sa probinsya. Gustong makipagtulungan para bumuo ng unang modelo ng malamig na bukal na aquaculture sa buong lungsod. Xiao Jiang talagang ikaw ang malaking kontribusyon ng ating baryo. Halos kalahati na ako ng buhay ko. Ngunit ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong karangyaan. Noon si Jiang Che ay isang pasaway ko. Malaki ang iyong pasensya. Sa hinaharap, susundin ko na lahat ng sinasabi mo. Naipasa na ang proyekto para sa Provincial Modern Agricultural Industrial Park. Nakatakda ng maisakatuparan. Magtatayo ang ating nayon ng kauna-unahang demonstration base para sa pag-aalaga ng malamig na bukal. Sa hinaharap, bawat pamilya ay makakasali at ang kita ay tiyak na quadruple. Una, aayusin ang mga palibot na fish pond at ikokonekta ang mga tubo para sa malamig na bukal. Sa pangunahing lugar, gagawa ng breeding base para sa mga isda. Maaari na itong magsimula sa loob ng 3 buwan. Sinabi ng bayan. May alitan sa karapatan sa pag-upa ng lupa ng minahan. Nakatigil muna ang pag-apruba ng lupa para sa proyekto. Si Zhang Hong Tao ito. Ipinasa niya ang pagtutol sa kontrata ng minahan na 0 taon na ang nakalipas, na may kasunduan na 30,000 yuan. Na naging piraso ng papel na walang halaga. Pinanatili ko ito ng halos 0 taon. Sa wakas, nagamit na ito. Basta't may alitan sa pagmamay-ari, hindi maipapatupad ang proyekto. Ano naman ang halaga ng gintong medalya? Walang lugar. Ito ay isang maliit na workshop lamang. Gusto kong malaman niya. Sa maliit na lupain na ito. Nasa kamay ko ang karapatan sa kontrata ng minahan. Nasa proseso ang pag-apruba. Ikaw ang malulugi. Ako ang mangunguna sa proyekto. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya. 3% ang iyong bahagi. Pareho tayong mananalo. Kung hindi, maglilitis tayo ng 3 hanggang 5 taon. Naging dilaw ang industrial na parke. Kahit gaano pa kaganda ang isda mo, hindi ito mabibenta ng maayos. Peke ang kontrata, at naglakas loob pang makipag-usap. Kung hindi ka pipirma sa loob ng 3 araw, mag-a-apply ako sa korte para suriin ang minahan. Walang isdang mabubuhay sa iyo. Noong 2008, minsang nahulog ang selyo ng nayon. May nawawalang maliit na sulok sa kanang ibaba. Ang opisyal na tatak sa kontratang ito ay buo. Hindi ito ang ginamit noong panahong iyon. May kasong pagpeke ng tatak, sapat na para mag-file ng kaso. Huwag munang ipaalam sa kanya. Maghanda para sa kaso ng pagtutukoy ng karapatan. Hindi dapat huminto ang proyekto. Ang taong ito ay nagpeke ng mga materyales noong nakaraan na nakasira sa interes ng kolektibo. Ang minahan ay pag-aari ng buong barangay. Bakit siya lang ang nakakakuha ng lahat ng benepisyo? Dapat tayong bigyan ng bahagi ang bawat pamilya. Ay, nako. Nakaayos na lahat, mas maraming tao bukas. Siguradong hindi makakagawa ng proyekto. Una niyang guluhin ang kanyang kalooban. Gugulin niya ang oras niya. Hanggang sa hindi na niya kayanin. Siyempre, magpapakumbaba siya at hihingi sa akin. Si Jiang Che ang nagmamay-ari ng minahan at kumikita ng malaki. Wala tayong makukuhang kahit anong benepisyo. Kailangan nating itigil ang trabaho ngayon.
Ang alalahanin ng lahat ay ang hati-hati ng kita. Ipapahayag ko ito ng publiko ngayon. Malinaw na nakasulat sa planong ito. Ang kolektibong bayan ay may 40% na bahagi. Bawat pamilya ay may bahagi batay sa lupa. May subsidiya ang mga senior at mahihirap. Mga daan at klinika, pinondohan mula sa kita ng proyekto. May mga tao sa likod na nag-uudyo. Gustong ipagkait sa ating nayon ang suporta ng probinsya para sa proyekto. Ang kasunduang ito ay pinirmahan ng Komite ng Nayon at ng Tanggapan ng Agrikultura ng Bayan. Pumunta sa bayan para magparehistro. Kami ay nagkakamali, nakinig sa panghihikayat ng iba na nagsalita ng hindi tama tungkol sa'yo. Lahat ng mga residente sa Zhangzong ay nagkahiwa-hiwalay. 3. Si Jiang Che ay naglabas ng plano sa hati-hati ng kita. Inilagay niya ang buong interes ng buong nayon sa plano. Nang hihikayat ng kaguluhan, wala nang daan na maaring tahakin dito. Baka dapat tayong umatras sa kaso. Maghanap ng ibang paraan. Imposible ang umatras sa kaso. Hahanapan ko ng saksi. Ipinaparatang ang mga katotohanan noong mga panahong iyon. Kahit matalo sa kaso, dapat pa ring maantala ang kanyang proyekto. (2008-2012) May malinaw na kakulangan sa kanang ibabang bahagi ng opisyal na tatak. Baka sinadya nila ito sa huli, sinadyang sirain ang tatak para makaiwas sa aking kontrata. Ang opisyal na tatak sa kontratang ito ay buo at walang kapintasan. Hindi ito tumutugma sa mga katangian ng tamang paggamit ng tatak. Ang kasunduang ito, hindi ito may bisa bilang patunay ng pagmamay-ari sa minahan. Ang minahan ay ang atin, ng buong baryo. Hindi valid ang kontrata ni Zhang Hongtao. Sigurado na ang hati natin sa kita. Ang lupaing kolektibo ay nakasaad sa kasunduan. Gumagawa pa ng kalokohan para agawin ang lupa. Ngayon, nadapa na sila ha. Ito ay unang hakbang pa lamang. Hindi siya susuko ng basta-basta. Isang sirang pagsusuri lang ang akala niyang mananalo siya sa akin. Walang paraan. Nakaayos na ang mga karapatan. Baka mas mabuting magpahinga muna. Bukas ng gabi, dadalhin ko ang tao sa site. Babasagin ang mga tubo ng tubig at ang mga lawa ng isda. Hindi ako makapagpahinga. Hindi rin siya makakapagsimula ng maayos. Sabi ni Zhang, babasagin ang mga tubo at ang mga palaisdaan. Matagal na kayong hinihintay. Isang magandang proyekto para sa mga tao at naglakas loob pang manggambala. Dumaan lang kami dito. Huwag kang basta-basta magsalita ng walang ebidensya. Sinasadya ang pagkasira ng ari-arian ng gobyerno. Sapat na ang halaga para magsimula ng kaso. Ibigay mo na ang mga nasa likod nito o maghintay na lang tayo sa pagdating ng pulis. Si Zhang Hongtao, kabilang siya sa Hongtao Aquaculture. Inutusan kami ni Zhang na dumating. May kakayahan ang mga kabataan. Nadalhin ang mga kababayan sa pag-unlad ng industriya. Sila ang halimbawa ng ating bayan. Ha ha ha. Kakausapin ng pulis si Zhang Hongtao. Kompleto ang mga saksi at ebidensya. Hindi na siya makakatakas. Oh, hindi pa tapos ang usapan. Ngayon, panahon ng palayain si Cold Spring Fish mula sa bundok na ito. Demo site ng Qingshai Cold Spring Farming. Qingshai Cold Spring Farming Demonstration Site. Gagamitin ko ang mga lumang minahan para pasiglahin ang baryo. Nakipag-ugnayan na si Hongtao sa industriya ng isda. Sino mang tatangkang kunin ang iyong isda, tatapusin ko ang lahat ng supply. Maliit lang ang negosyo namin, hindi kami pwedeng magalit. Pumasok na si Zhang Hongtao. Maihalaga pa ang sinasabi niya. Mas malaki pa ang patay na kamelyo kaysa sa kabayo. Yung mga tao niya ay patuloy na naglalakad sa merkado. Lahat ng lokal na channel ay na-block na. Hindi naman pwedeng mabulok sa lawa, di ba? Hindi pwedeng dumaan sa tradisyonal na wholesale. Diretso na sa direktang pagbebenta. Masarap ang karne, makunat at matamis. Walang amoy bahura, gintong medal sa city level na paligsahan sa isda. Lahat ay pinalaki sa malamig na spring. Lahat ay pwedeng entrace. Unang subukan sa 1-0 tindahan. Kung hindi umabot sa inaasahang benta,
buong halaga ay ibabalik. Sa susunod na linggo, lahat ng tindahan ay magbubukas. Buhangin ng malamig na bukal. Itataas ang presyo ng 20%. Susunod, kailangan ding pumasok sa mga high-end na supermarket. Gumawa ng linya ng mga pre-prepared na pagkain. Hindi mapipigilan ang mga channel, di ba? Simulan natin sa logistics. Bro, ang ibig mong sabihin ay sa susunod na linggo, ang unang batch ng mga produkto ay ipapadala sa lungsod. Hahabulin sa gitna ng daan. Ihuhulog ang lahat ng isda sa kanal. Masisira ang mga produkto, ibabalik ng tindahan ang order. Masisira ang kanyang reputasyon. Nawala na si Zhang Zong, hindi natin maaring hayaan ang batang ito na madaling yumaman. Gagamitin ko ang mga abandonadong minahan para buhayin ang nayon. Bumukas ka na, ihuhulog ang lahat ng isda sa kanal sa tabi ng daan. Pulis, huwag kang gagalaw. Mula sa restoran, sinundan namin ang truck hanggang sa dulo. Lahat ng nangyari ay naitala namin. Ipinaalam ni Ginoo Zhang, kailangan naming makuha ang kargamento ngayong gabi. Huwag mag-iwan ng buhay na saksi. Binayaran kami ng assistant ni Ginoo Zhang. Sabi niya, sirain ang kargamento para maputol ang daan ng bentahan sa Qingxi Village. Tayo na. Naubos na ang mga pirma ng online na isda. Ang mga order ay nakaschedule na hanggang 3 araw mula ngayon. Balak naming ilunsad ang mga pre-made na produkto ng vacuum cold spring fish na ipapamahagi sa lahat ng supermarket sa lungsod. Tungkol sa kaso ni Zhang Hongtao, magsisimula na ang paglilitis. Lahat ng kasamaan ay may kabayaran. 3 panig na magkakasamang investigasyon. Nalaman na ang tungkol kay Zhang Hongtao. Maraming paglabag sa batas. Panggagaya ng opisyal na selyo, paglalason at pagsira. Pagsasara ng lugar ng konstruksyon. Pag-upa ng tao para sirain ang mga produkto. Lahat ng ito ay ginawa ng mga tao sa ilalim. Wala akong kaalaman tungkol dito. Unang mataas na multa. Naka-freeze ang mga ari-arian ng kumpanya. Unang bayaran ang mga pagkalugi ng Kingston Village. Ikalawang minahan at mga paligid na lupain para sa pag-aalaga. Mapupunta sa kolektibo ng Kingston Village. Legal na nagpapatakbo si Jiang Che. Ikatlong pinaghihinala ang kriminal na paglabag. Agad na magsasagawa ng mga sapilitang hakbang ang pulisya. Nakalculate na ang kita ng industrial park para sa buong taon. Bawat isa ay makakatanggap ng hindi bababa sa 5,000 sa katapusan ng taon. May pondo na rin para sa kalsada at mga health center. Lahat ay naayos na. Ang provincial na programa para sa revitalization ng mga nayon. Ang seremonya ng pagbibigay ng plaque sa demonstration base. Gaganapin na sa susunod na linggo. Haha. Noon lagi akong nakikipag-away sa iyo sa lahat ng bagay. Ngayon, nakakakuha tayo ng ganito kalaking pera. Taos pusong salamat sa iyo. Magkasama tayong mamuhay, tapos na ang nakaraan. Piliin mo ang cash o bank transfer. Mag-ayos kayo ng pila. Suriin ng paisa-isa ang mga nakuhang pera. Umalis na tayo. Sa susunod na linggo, bibigyan ng parangal ang demonstration base. Dumadalo ang media mula sa lungsod. Ang Qingxi Cold Spring Fish ay maaaring maipalaganap sa buong probinsya. Naayos na ang online flagship store. Live broadcast sa araw ng parangal. Direktang tataas ang inaasahang order ng doble. Ito ang bayan sa loob ng ilang dekada. Walang magagandang araw na inaasahan. Naiintindihan ko na, ako ang nagkamali noon dahil sa paghahangad sa marangyang buhay. Wala na akong karapatang manatili dito at istorbohin kayo. Bukas uwi na ako sa lungsod.
Gagamitin ko ang mga minahang basura para paunlarin ang baryo. Pamumunuan ko ang buong bayan tungo sa pag-unlad. Ito ang pinakamagandang halimbawa ng pagsasrevitalisa ng kanayunan. Magdaragdag ang probinsya ng pondo para sa suporta. Palawakin ang mga channel ng benta sa buong probinsya. Tao 1,855.010, 5.30. Lumampas sa 10,000 online na order sa isang araw. Sa paglalakbay na ito, mula sa nag-iisang anino ng minahan hanggang sa buong berdeng bundok at palaisdaan. Mula ngayon, nais kong laging makasama ka. Salamat na hindi niya kami inisip ng masama si Jiang Che. Noong una, dinala niya tayo sa magandang buhay. Hindi lang ako ang may-ari nitong malamig na bukal na ito. Ito ay ugat ng lahat ng tao sa Qingxi Village. Sa hinaharap, iingatan natin ang bundok at tubig. Magkasama nating pagtibayin ang pangmatagalang kapayapaan.